Good morning po, good morning. Araw na Sabado ngayon. Iyo tayo para sa pangaral ng salita ng Diyos. Amen. God is good all the time. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Pagpalang araw po. Habang naglalakad, walking tayo. Senior citizen ako, stroke nose. Nang 6 na taon at 6 na buwan. At PWD, yung tuhod ko may tama. Bagya lang naman. Ayun, habang naglalakad, nagsishare tayo ng tungkol sa salita ng Diyos. Ako yung kaibigan ng Jesus, Brother Manny Bautista. Parang nasabat ko ngayon. March 7. March 7. Sige. So, ilang araw na lang po, isa-celebrate na naman po yung mahal na araw. Ang very popular pag mahal na araw ay yung mga pagpapako sa krus. Ano po? Pagpapako sa krus. Yan po ang sineselebrate pagka mahal na araw. Ano? Yung mga tao. Yan. Marami na naman mga sinakulo, pabasa, at kung minsan sa Pampanga, sa Barangay Kakutod, yung nagpapapako sa krus. No? Yan ay ginagawa nila taon-taon, kinokopya, ginagaya yung pagpapapako sa krus ni Jesus. At nangyayari, nagiging commercialization na. Dito lamang po nangyayari yan siya sa Pilipinas. Yung nagpapapako sila, pero hindi naman sila namamatay. Hindi na ho dapat gayon eh. Kasi sinasabi sa Biblia, yung ginawa ni Jesus ay sapat na. Sapat na. Kanya lang ang problema, inuulit-ulit nila yung pagpapako sa krus doon sa Kakutod sa may Pampanga. Sabi nga nila, ano ba tawag nila doon? Commemorize. Pero wala nang bisa yun eh. Yung sinabi ni Jesus ay ng Biblia, o ginawa ni Jesus, tama na. Ito po, Hebreo 10, chapter 10, verse 10. Babasahin ko po ito, meron tayo ako na Biblia. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, dinilis tayo ni Yesu Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng misanang paghahandog ng kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Misanang paghahandog, sapat na. Kailangan hindi na po inuulit yan. Tama na yung nangyari na yon sa buhay ng ating Panginoong Yesu Kristo. O, pasok tayo, iskinito ito. Naglalakad tayo. Exercise dito. Exercise din. At the same time,
walking. Para yung mga buto natin. Dito tayo sa tabing ilog ngayon. Sa may Pretil. Tabing ilog ito. Good morning, Father. Good morning. How are you? Ba't ka umiyak? Ayan. Nasa tabing ilog tayo. So maliwanag ang tinuturo ng Biblia nang ipinako si Jesus sa cross, tama na. O sa madalit salita, hindi na dapat inuulit pa yan. Yung iba naman, nagpipinitensya, sinasaktan yung katawan, sinusugatan, pinapalo. Good morning. Morning po, Pastor. Hey, good morning. Saan ka ba dito? Ito, kulay Ito. green. Talagang kulay na kulay green. Green Revolution. Nagwawala talaga. Oo. Kaya lahat ng ginagawa ng tao na pagpapahirap sa katawan, yung iba naman pumupunta sa mga bundok, nagsasakripisyo sa mga kuweba. Lahat ng yan, hindi na po kailangan yan eh. Yung iba naman, sinasabi nila, para daw mabawasan yung kasalanan, parang Bombay. Hulug-hulugan ba yung kasalanan? Ang sabi ron, ulitin natin babasahin natin muli yung nakasulat. Sa Hebreo 10:10. Para lang magkaroon tayo ng idea. Ang sabi ay at dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo. O kita nyo, nilinis na. Hindi kailangan, ba't ka nagpapakahirap para mabawasan ang kasalanan? Maling-mali yung kanilang teorya o paniwala. Ano? Nilinis tayo ni Kristo Jesus sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili at yun, sapat na. O, di ba napakaganda? Ba't kailan magpakahirap ka pa pag mahal na araw? Yung iba naman, mahal na araw na nga, naglalasing pa, umiinom pa ng alak. Baklase Ayan. Yung ginawa ni Jesus sa ibabaw ng cross, tama na po yun. Minsan sabi niya kung ano man ang gawin mo, meron kasing turo si Jesus nang magsimula siya mangaral dito sa ibabaw ng mundo. Nakakarito na di kami Emilio, naka-pwesto yun. Ay, ayaw niya na ibang lugaw. Gusto niya lugaw ni Kulit. Pati lugaw. Ang gusto daw yung kay Kulit. Ang turo ng Panginoong Yesus, nang magsimula siyang mangaral, o basahin po natin. Ano?
dito sa Mateo 4:17. Magmula noon, nangaral si Jesus. Dito po siya nangaral sa lupa. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Oh. Napakasimple lang pala pinagagawa eh. Hindi gusto ng Diyos na magpinitensya ng tao, magpapako sa krus, magpakahirap, magbuhat na kung ano-ano. Kundi isa lang. Ang sabi niya, magsisit talikuran ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Gusto lang sabihin, hindi ka paghaharian ng Diyos, kundi ka magsisisi sa iyong kasalanan o tatalikuran ng iyong kasalanan. Ako, yan ang turo. At kung turo yan, yan ang dapat natin gawin. E di sundin ang turo ni Jesus. Sapagkat si Jesus ang gumawa ng pagtubos sa iyong kasalanan, kaibigan. Purihin ang Panginoon. Nandito na tayo sa highway ngayon. Ayan. Papuntang ano yan, Pier. Ito naman, papuntang Tayuman, SM Manila. O, dito naman yung ano, yung ilog. Ayan. Yung Juan Nolasco eskwela. Ayan. Ito yung mga kababayan natin, pinatatanggal na yung kanilang mga bahay dyan. Kaya makikita ninyo, ayan, ayan, Pritil, ilog Pritil. So tatawid tayo. Basura. Walang hanggang basura. Araw-araw yan. Anong ibig sabihin yan? Walang disiplina ang tao. Tao rin ang nagkakalat ng basura. Ayan, nakita niyo yung basura na yan. Kahit anong gawin ng gobyerno, linis ng linis sa basura. Ang ginagawa naman ng tao, tapon ng tapon. Saka, ayan o. Ayan. Tawid tayo. Yan, tatawid tayo. Tawid tayo. Dito tayo dadaan. Yan, nagdaanan yan, no? Pababa. O, dahan-dahan lang. So, maliwanag ang turo ni Jesus. Ang utos sa lahat ng tao, magsisi at talikuran ng kanilang mga kasalanan. Hindi na kailangan magsakripisyo ka pa. Penitensya. Sasaktan mo yung katawan mo.
papaluhin mo, lalagyan mo ng kung ano-ano pa. Ewan, hindi natuto yung mga tao. Para silang mga artista, paulit-ulit. Hindi nakapag-alis ng kasalanan ng ganyan. Yung pagpapahirap ng katawan. O penitensya kung tawagin. Ang tutos ng Jesus, magsisi, talikuran, aminin ang kasalanan. Oh. Meron pang babasa. Pag meron pabasa, may pakain. Dito tayo ngayon sa Laliana. Alis ting-ting. Oh. Sa isang buwan, sa celebrate na, mahal na araw. Ako lagi kong pinapayo, sana tignan nila yung pagpapahirap o pagpapakahirap ni Jesus na kanyang ginawa alang-alang sa ating mga kasalanan. Ang sabi ni San Pedro, o basahin natin yung sinabi ni Pedro, Apostol Pedro. Sa unang Pedro, ganito po ang nakasulat. Basahin natin. Ang sabi rito, sa kanyang pagkamatay, unang Pedro 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, namatay siya sa krus dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kita nyo? Kaya gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kumbaga yung kasalanan po natin, inako ni Jesus, kinuha niya. No? Yun ang sani kaya siya namatay. Dahil sa kasalanan, tayo dapat ang parusahan. Pero ang nangyari, si Jesus po, ang nagdusa, naghirap hanggang mamatay sa ibabaw ng krus. At ang dapat lang natin gawin, ang sabi ni Pedro, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pero nangyayari lalo na sa bansang Pilipinas, imbis na ipamuhay nilang kalooban ng Diyos, anong ginagawa ng mga politiko? Ninanakaw ang pera ng taong bayan sa pamamagitan ng mga flood control project. Imbis na ibaon po nila buong bakal, ang binabaw nila kalahating bakal lang. Kung di ba manduruga sa mga politiko na yan? O di ba napapanood sa balita yan? Tapos reklamo pa sila na reklamo, wala daw silang kinalaman. Walang kinalaman, sila tinuturo ng mga testigos na yung 25% napupunta sa kanila. O, paano hindi lulubog ang Pilipinas? Kaya hindi nasusunod ang kalooban ng Diyos. Ang nasusunod po ang kalooban ni Satanas. Ang ano yon? Magnakaw ng magnakaw sila. Kaya yung promotor na magnanakaw, ayun, nakakulong sa ICC. The Hague, sa Netherlands, si Duterte. Sabi ng kanyang mga supporter, hindi raw nagnakaw. Hindi raw pumatay ng tao. Namin na lahat yan
Ang inimbestiga sa Quadcom, 19th Congress. Sinabi niya, nagnakaw ako. Sabi niya, pumatay ako ng tao. Oh. Tapos, hindi raw nagnakaw, hindi raw pumatay. Minura pa ang Diyos. Nilait pa si Jesus. Minura pa si Santo Papa. Pope Francis. Minura pa. Presidente ng Amerika, si Barack Obama. Samantalang pinapayuhan lamang siya. Oh. Kaya ngayon, nakakulong siya. Dapat lang. Kung pangkaraniwang ka tao, nakukulong ka. Siya pa. Pangkaraniwang tao na lang siya, wala sa posisyon. So, nag-exercise po tayo. Nakapag-exercise tayo. Habang naglalakad tayo, walking. Para yung ating mga buto ay lumakas. Oh. Makikita nyo ito. Congressman, District 1 ng Manila. The working congressman. Congressman Ernest Dionisio. Kaibigan ko po yan. Kaibigan ko yan. Kaya sinusuportan ko nung araw yan. Hanggang ngayon. Sige, ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Sana lagi kayong manalangin, lalo na ngayong may digmaan sa ibang bansa. Nakakatakot. Nakakatakot ang digma. Babayo. God bless us all. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Babayo.